Kakapasok lang, hala, nasyak lahat. Arroyo, bumaliktad na ba? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang nangyayari sa House. Ayan, syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin si General Macanas and the General's Viewpoint. Pakibisita po yan mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Labanan ng speaker. Okay. Sa post ni Teo Moreno, sabi niya, Gloria Macapagal Arroyo voted Martin Romualdez as Speaker of the House. Aba! Si GMA ay bumoto kay Tambi bilang Speaker. Balita ko nga si Tambi pa rin ang House Speaker. Nasanay na tayong tawagin si si Romualdez ng Tambi kasi parang naging katawagan na sa kanya yun. Parang naging palayaw niya na yung Tambi. Kaya wag ka na magagalit sa amin na tumatawag sa iyo ng ganun. Ha? Wow! Akala ko ba si GMA kakampi ng mga Duterte? Ay nako! Ako naman kasi, sa totoo lang, General Macanas, no? Ako talaga, wala talaga akong tiwala. Hindi ako nagtitiwala dyan. Ako rektahan talaga. Kayo mga katunay, kayo ba may tiwala? Tsaka ako dyan, syempre nainis ako sa kanya, di ba? Noong naglaban sila ni FPJ bilang presidente nung di ba? Naglaban sila. Di ba? Kung ano-anong anomalyan lumabas noon. Dapat nga daw talagang si FPJ talaga magiging presidente. Kaso nga lang, di ba? Ayaw naman nating magbintang, pero yun yung nagiging chismis sa mga gilid-gilid. Di ba? Pero yung sinasabi na, kakampi ng mga Duterte yan, hindi ako naniniwala. Siguro, parang, kung Duterte ang nandyan, kampi kita, pero pag sino yung, pag wala yung Duterte, tapos ibang kampi, ay nako. So, bumoto siya, no? Mabuti pa, itong Congresswoman, Cebu City 1st District, Raquel Margarete Cutie Del Mar, she abstained from voting for the new House Speaker. Wala daw kalaban si Speaker Martin Romualdez. Si Congressman Pulong Duterte nag-criticize niya ang weak leadership sa House. Mamaya nag-walk out. Hindi na siya Ito basta ang nakakano dito si former President Gloria Macapagal Arroyo. Akala ko kakampi ng mga Duterte. Wala rin pala. Wala yan. Sinasabi ko, wala talaga yan. Huwag natin asahan yan. Kahit since day one. Wala yan. Ana lang ba? Kung para siyang katulad ni na Senator Kiko and Senator Bam. Ito, post ni Kipichu. Sabi niya, kahit speaker pa rin si Martin, hello, we all know why. It's obvious he is weakening, humihina. He's no longer the superpower he used to be in the 19th Congress. Why? Because instead of going from strength to strength, which should happen if he wants to target higher office in 2028,
There are congressmen like this openly defying him. And there are congressmen from massive voting population provinces. Sometimes the end doesn't come all at once. Sometimes it's slow but agonizing. Pero para sa akin talaga, no, eto si Tambi, alam ko talaga mananalong speaker talaga yan. Sa panahon ngayon, sa administrasyon ngayon, malabong matalo yan. 'Di ba? Kasi nga, hanggat nandiyan yan, syempre, yung mga kumokontra sa mga Duterte, yung mga galit sa mga Duterte, kapag nag-iba yung speaker, maaaring mag-iba yung ano, 'di ba? Mag-iba yung takbo ng pakikipaglaban nila sa mga Duterte. So syempre, sino pa ba yung iboboto nila kundi yung mortal din ng mga Duterte? 'Di ba? Hindi na nila iibahin 'yan. Kasi nga ang priority dito is tanggalin ng mga Duterte sa ano sa posisyon Tanggalin ng mga Duterte sa mata ng tao. So kung mag-iiba ang House Speaker, ang ibig sabihin nun, hindi na sila magtatagumpay sa kung anong gusto nilang gawin. Kaya nandiyan na yan. Total, kinukonsinti mo naman kami. Di ba? Parang kinukonsinti mo naman kami sa ginagawa namin. Kaya, dyan ka. Di ba? Ganun yan Post ng Sunstar Cebu. Cebu City 1st District Representative Raquel Cutie Del Mar abstained from voting for the new House Speaker. So, anong ibig sabihin nito? Diba, kinukontra na siya ni pasensya, maingay. Lakas ng ulan dito sa location ko. Okay. Duke Prasco, Cebu rin yan, 5th District. Ito, 1st District. Makikita mo na meron ng falling away. Remember, Cebu, vote-rich province ito na pinakamayaman probinsya in terms of voting population. I don't know, abot pa ng 2 million? I'm not sure, kalimutan ko na. So, pag unti-unti nang lumalayo ang Cebu, lalo na ngayon, na ang governor doon, ay si Governor Pam Maricuatro, isang DDS, ay delegado sila sa 2028. I don't know kung... Alam nyo, lahat naman yan kasi talagang delikado sa 2028. Hindi yung delikado na may mangyayari sa kanila, hindi ganun. Ang ibig kong sabihin delikado sila sa 2028 is yung mga political career nila. Kumbaga, hindi sila natatakot doon sa nangyari nitong midterm election. Marami talaga ang nagpahinga, 'di ba? Nagpahinga sa mga bahay-bahay nila. 'Di ba? Nawala yung career nila sa politika. Ngayon, syempre, baka pinangahawakan nila, bakit naman si Abante nanalo? Bakit naman si Uy nandiyadyaan pa rin? Si Chua pala. Si Uy pala yung kalaban ni Abante. 'Di ba si Chua o bakit naman si nandiyadyaan? Yun na sigurong pinanghahawakan nila. Ako hindi ko alam kung bakit nananalo pa sila Diba? Ewan ko na lang doon sa mga nasasakupan nila. No, pero siguro sa 2028 diyan natin malalaman 'yan kung ilan pa rin ang matitira sa mga kritiko ng mga Duterte. No? Kasi talagang dito ng 2028 talagang nawala lahat yung iba na kritiko sa mga Duterte. Nagbagsakan talaga sila. Kita mo ngayon, hindi na nakikita yung mga mukha nila. Sitting pretty na lang sila sa bahay nila ngayon, pahinga muna. Kaya alam nyo, ang pinakabawi niyan talaga 2028 Pero itong mga to, syempre, gumagawa yan ng paraan para hindi umabot ng 2028 si BP Sara. Parang 2028, kailangan wala ka na sa sa pagiging Vice President. Dahil kapag yan is nag-stay pa rin, alam nila yung mangyayari sa kanila Diba? Alam nila. Talagang, sinasabi ko nga, hindi natin alam kung sino-sino ang mga matindi kasi yung bawi Kahit si BP Sara nakikita mong pangitingit paano-ano. Kasi talagang walang kalaban si Sara Duterte kung tutuusin.
sino pa yung mga, basta si Congressman Pulong Duterte, nag-walk out. Ito, may mga kongresista na nag-abstain. Ayaw nila siyang butuan kahit wala siyang kalaban. Okay. Ito, Sunstar Davao, Romualdez, re-elected. Basahin natin, ha. Yan. Late Representative Martin Romualdez retains his post as House Speaker for the 28th Congress unopposed and uncontested. Okay. Kay PGMA, I don't know kung maasahan pa rin natin ba siya sa 2028. Sana naman. Yung pinagsamahan nila ba? Baka, yun nga. Alam mo, itong mga politiko, kailangan ka maging wise. Kagaya itong ginawa ni Bam at Kiko, hindi ibig sabihin na sumama sila sa majority block, tuluyan na nilang tinalikuran ng pagiging dilawan. Parang ano na lang ngayon, gulang na lang yung pinapairal eh. Kung saan ka pwede munang makinabang dun ka. Ganyan naman talaga ang politika eh. Siyempre, iniisip ng iba, pag kumampi ako sa mga Duterte, baka, di ba, mayari naman ako na ibig sabihin, mawala yung mga benepisyong kailangan ko makuha. Kailangan yung mga pondo natin sa mga lugar-lugar natin. Ganun yan eh. Minsan, di ba, natatakot sila. Pero syempre, yung talagang nagiging solid sa mga Duterte, talagang yung sumusuporta pa din, talagang malalakas na talaga loob nun. Di bali na, bahala na. Yun ang talagang may prinsipyo. Doon mo malalaman kung sino yung mga tunay na kaibigan, kung sino yung hindi. No, dito makikita ng mga Duterte yan eh. Kung sino yung lumalaglag sa kanila ngayong panahon na to. Kaya sana kung sakaling pagdating ng araw, manalo si BP Sara, makabangon siya uli. 'Di ba? Maging presidente siya, siguro ngayon alam niya na sa sarili niya kung sino-sino yung mga taong kakampi niya. 'Di ba? Kung sino-sino yung mga tao na dapat niyang pagkatiwalaan. Kasi yun na naging kahinaan ng mga Duterte is nagbigay sila ng tiwala sa lahat. Yung pagbibigay nila ng tiwala, yun pa yung nakasama. Si former Vice President Leni Robredo, naiintindihan niya yung ginawa ni na Kiko at Bam na sumama sa majority block kasi gaya be practical daw kung saan ka mas makaano sa advocacy mo, doon ka. Kaya kawawa si Risa Hontiveros na iwan mag-isa, naging Yan mo so na yun. dito kay PGMA, let's pray na sana kahit bumoto siya kay mas maganda sana kung nag-abstain ba para maipakita na ayaw namin sa'yo. Parang ganito sa Cebu. Ngayon, bumoto siya, sige na lang, obserbahan natin. But I believe na yung samahan, sana nga, yung samahan ng mga Duterte at Macapagal Arroyo ay nandyan pa rin. Kailan ba yun bumisita si BP Sara doon? Yung samahan ng Macapagal Arroyo at Duterte ay nandyan pa rin. Para sa akin, siguro nandyan. Alam nyo talaga dito sa Senado, nakita naman natin talaga, no? Yung mga hindi umattend dun sa ni PBBM, dun sa SONA, talagang pinapakita nila na, solid talaga kami kay 'di ba? Pero si GMA, kung saan ang doon ako. Siguro, kaibigan, pero siguro wala na yung pagiging parang hindi natin maiisip na pwede nating sabihing malalim na kaibigan, hindi pa pwede. Kasi kung malalim talaga yung pinagsamahan nila, alam niya dapat ang gawin niya. Hindi dapat na, lumagay tayo sa patag, lumagay tayo kung sino yung dapat nating anuhin. Hindi dapat ganun. Kung ano yung prinsipyo mo, kung ano talaga yung pinagsamahan niyo, para walang masabi sa akin yung tao na yon, mas maganda pa, huwag ka nalang bumoto Di ba? Pasyon, nandun siya. Kasi importante yung paghandaan natin ang 2028
Kasi sa impeachment, itong panalo natin ito, yung dineclare na unconstitutional ng Supreme Court, yung reklamo nila, malaking dagok ito, para bang malas. Yung, di ba, binasalan, binasbasan, na nilagay sa paanan ng Panginoon, wala, hindi sila dininig. So, wala pa rin. Kung ano-anong kaartihan kasi naiisip nila. Parang bad sign. Karma na ba yun? So, they can refile next year. And then, the other next year naman, 2026, 2027, hindi tayo dapat mangamba dahil kompleto ang bilang ng mga senador natin na susuporta kay BP Sara at maa-acquit siya kahit ilang beses silang magsampa ng impeachment case. Para sa akin talaga napakalakas. Napakalakas ng pag-asa ni VP Sara dahil nakikita natin yung mga senador, lalong-lalo na si Cheese. Siya ang uli ngayon. Siya ang Senate President ngayon, di ba? So, tignan naman natin ngayon, no, kung ano ang magiging action ni Cheese. Kasi ako, hindi rin mawawala yung isip-isip natin na, baka mamaya pinapasakay mo lang kami, ganito, di ba? Yung mga senador na bumoto sa kanya, yung mga Duterte team, di ba? Tapos pag nanalo ka na, biglang mag-iiba ang ihip mo. Diyan natin malalaman. Pero kung talagang titignan mo sa mga senador, is napakalaki ng pag-asa ni VP Sara na manalo siya sa impeachment. Lalong-lalo na nadagdagan pa ng Supreme Court. Talagang pinapaano na yung impeachment na yan. Tutusin, wala namang mangyayari sa impeachment na yan. Diba? Pinapatagal nyo lang yung usapan. Sayang lang yung nagiging serbisyo nyo sa bansa. Walang nangyayari. Manong iniintindi nyo na lang yung mga tao, diba, na umaasa sa pamumuno ninyo. Hindi yung puro na lang Duterte. Kaya, ano na ito, maghanda na tayo para sa 2028. Naghahanda na rin sila sa kabila. Sabi nga ni Professor Kunohay Richard Hidarian, pwede daw magkaisa ang kakamping, progressive, pro-Marcos. Yun daw ang babangga kay BP Sara sa 2028 at hindi daw makakasigurado si BP Sara sa kanyang panalo. Ay, talaga ha? Ay, tignan natin. Yan nga yung gusto nating makita, kaya ayaw nating ayaw nating ma-impeach si BP Sara. Gusto nating makarating si BP Sara sa eleksyon sa 2028 sa pagiging presidente kasi maraming nagsasabi, no, may mga nagsasabi na hindi raw siya mananalong presidente. Oh. Bakit hindi natin payagan siyang umabot sa 2028? 'Di ba? Kaya yung mga yan, pinipigilan si BP Sara kung ano-ano kinakaso eh. 'Di ba? Para hindi siya tumakbong presidente. Bakit siya kinatatakutan kung alam naman na matatalo siya sa 2028? 'Di ba? Kaya payagan nyo na. Tigilan nyo na yung impeachment na yan. Tigilan nyo na ang paghila kay BP Sara sa baba. No? Tigilan nyo na yan. Walang mangyayari dyan. Diba? Bring it on, Mr. Hidarian. Ang sinasabi ni Mr. Hidarian, si General Torre daw ang posibleng maging presidente sa 2028. Sige. Ayun! General Torre magiging presidente sa 2028? Ako. Pagbigyan natin. Di wow. Tinawag ko yan. Ayun, natating natong ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre, narinig nyo yun, no? Natunghayan natin ang video na ating nareaksyonan. Ay, video pala, ang boses na nareaksyonan natin na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.